Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Juan at ang dalawa sa kanyang mga alagad. Nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, "Ito ang kordero ng Diyos." Narinig ng dalawang alagad ang sinabi niya at sumunod sila kay Jesus. Lumingon si Jesus at nang makitang sumusunod sila, ay kanyang tinanong, "Ano ang hinahanap ninyo?" Sumagot sila, "Saan po kayo nakatira, Rabi?" Ang kahulugan ng salitang ito'y, "Guro." "Halik kayo at tignan ninyo," ani Jesus. Sumama sila at nakita nila ang kanyang tinitirhan. At tumuloy sila doon ng araw na iyon, nooy mag-iikaapat na ng hapon. Ang isa sa dalawang nakarinig kay Juan at sumunod kay Jesus ay si Andres, na kapatid ni Simon Pedro. Una niyang hinanap ang kanyang kapatid at kanyang sinabi sa kanya, "Natagpuan namin ang Mesiyas." Ang kahulugan ng salitang ito'y Kristo. At siya'y isinama ni Andres kay Jesus. Tinignan ni Jesus si Simon at sinabi sa kanya, "Ikaw si Simon na anak ni Juan. Ang ipangangalan sa iyo'y Cephas." Ang katumbas ng pangalang ito'y Pedro. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Binabati din natin ang nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan, kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa pagdiriwang ng misa dito sa ating simbahan sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng linggo, araw ng Diyos, araw ng simbahan, at tayong lahat narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos, sapagkat mahal tayo ng Diyos. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Mukhang humahabol pa kayo sa piyesta. Napansin ko na mga nakalipas na araw matapos ng piyesta ay tuloy-tuloy pa rin ang agos. No? Kaya hindi lang tuwing prosesyon may agos ng tao, kundi maging ang mga sumunod na mga araw matapos ng 9 ng Enero, agos pa din ang mga tao. Siguro nga po, humahabol pa kayo. At huwag kayong mag-alala, hindi ho kayo mauubusan ng biyaya. Hindi ho tira-tira. Kung sa mga handaan ngayon, ewan ko kung meron pang nagsisilbi ng mga natira pa ng piyesta. Huwag ho kayong mag-alala. Ang isinisilbi, ang binibigay dito sa tahanan ni Jesus Nazareno hanggang ngayon, hindi tira-tira ng piyesta, kundi nag-uumapaw na biyaya at pagpapala sapagkat ang ating Panginoon ay lubhang maawain, lubhang mabuti at bukas ang puso. Kaya nga't lakas loob tayong pumupunta dito sapagkat alam natin diringgin niya ang ating panalangin. Amen? Ang naniniwalang diringgin ng kanilang panalangin, pumalakpak ng mas malakas.
At sabihin mo sa katabi mo, dinggin sana ang dasal mo. Sa kabila naman, sabihin mo, pero makinig ka muna. Ayan, nakinig ba kayo? Sabi ko nga kanina, lahat tayo narito sapagkat tinawag tayo ng Diyos. Tinawag tayo ni Jesus Nazareno. Hindi tayo narito para magpresenta sa Kanya. Walang sino man sa atin ang makapagmamalaki at sasabihin, narito ako dahil gusto ko ha. Dapat pasalamat ka sa akin, nandito ako. Hindi ho. Sapagkat kaya lang tayo narito dahil niloob niya. Maraming pwedeng maging dahilan para hindi kayo makarating dito sa Quiapo. Pero dahil niloob ito niya, ginusto niya iyon, tinawag niya tayo. Opo mga kapatid, ang unang galaw ng Diyos ay ang tumawag sa atin. Hindi nagsasawa ang Diyos tumawag sa atin. Naranasan nyo na ba yung tumawag sa isang tao, hindi ka sinasagot? Naranasan nyo na ba na mag-miss call ng 10 beses, hindi ka sinasagot? Anong ginagawa ninyo? Tumitigil na lang ba kayo? Sumusuko na lang kayo? Alam niyo po, ang mas mahirap tawagin, yung nagtutulog-tulugan at nagmamaang-maangan. Naalala ko po, nung bata ako, pag ginigising ako ng nanay ko, tinatawag ako, nagkukunwari pa rin akong tulog. At bibiruin ako ng nanay ko, sabihin niya, naku, napakahirap sa lahat gisingin yung nagtutulog-tulugan. Kasi ayaw niya talaga. Nagmamaang-maangan, nagbibingi-bingihan. Ngayon, araw na ito, ipagdasal natin, pag tinatawag tayo ni Jesus Nazareno, huwag tayong magbingi-bingihan. Huwag tayong magmaang-maangan. Ang ganda na, nagsimula na. Sa pagsimba nyo pa lang dito, ibig sabihin yan, nakikinig na kayo. Pero sana, huwag lang yung pagsimba. Pumunta ka sa Quiapo. Siguro iba sa inyo, may mga mangilan-ngilan, pupunta sa akin, sabi niya, Father, napanag-inipan ko po ang Nazareno. Tinatawag niya ako. Pinapapunta niya ako dito sa Quiapo. Pinapasimba niya ako. Pero simula pa lamang po yun, may mas malalim na pagtawag si Jesus sa bawat isa sa atin. Narinig natin sa Ebanghelyo, si Juan Bautista, tinuro si Jesus Nazareno. At ano ang sinabi ni Juan Bautista? Ito ang kordero ng Diyos. Napansin niyo po, sa taas ng tabernakulo, ang tupa. Sapagkat ang salitang kordero, ang ibig sabihin ng kordero ay tupa. Kaya nga't binibigyan galang natin ang Panginoon sa tabernakulo. Narito si Kristo. Kaya nga't paalala mga kapatid, kung papaano natin ginagalang, dapat mas higit natin igalang kaysa sa estatwa ng Nazareno, ang banal na sakramento. Sapagkat ang estatwa ng Nazareno ay tanda lamang ni Jesus Nazareno. Pero ang laman ng tabernakulo, mismo si Jesus Nazareno. Kaya nga ginagalang natin pag nagkokomunyon tayo. Isinusubo natin agad. Hindi natin nilalaglag, hindi natin isinisilid sa bag.
kasalanang mabigat ang mas lapastanganin ang sakramento. Kung nung prosesyon, pinangalagaan natin ang imahe ng Nazareno para hindi masira, para hindi madumihan, para hindi malapastangan. At salamat sa Diyos, ngayon lang nakauwi ang Nazareno ng mabango at maayos ang lahat. Kung gaano ang paggalang natin sa imahe ng Nazareno, mas igalang natin ang Santisimo Sakramento. Kung sa imahe, nagpapatayan pa ang lahat para lang makahawak at makapanik. Sa komunyon, lahat tayo pwede siyang hawakan. Pwede siyang tanggapin. Mas malaking biyaya ang buong galang mong tanggapin si Jesus Nazareno sa komunyon. Kaya huwag kang mag-alala kung hindi ka nakapasan, hindi ka nakahila ng lubid, hindi napunas yung panyo mo. Mamaya at araw-araw, pwede mong hawakan si Jesus Nazareno sa komunyon. Kaya nga, dapat buong galang tayo, buong pag-ibig tayong tumatanggap. Hindi ka tumatanggap ng kung ano-ano lang. Hindi ka tumatanggap ng sukli sa jeep. Pag nangungumunyon ka, hindi ka lang umaabot ng kung ano. Kaya sabi nga, gawin nating trono ang ating kamay kapag tumatanggap tayo ng komunyon. Kaya sana pagtatanggap tayo ng komunyon, pangalagaan natin ang osya. Dahil hindi lang yan tanda, yan si Jesus Nazareno. Sabi nga ni Juan Bautista, ang kordero ng Diyos. Bakit siya ang kordero ng Diyos? Siya ang alay para sa ating kaligtasan. Kaya pag naririnig natin tuwing misa, narito si Jesus, ang kordero ng Diyos. Alalahanin natin mula noon hanggang ngayon, inalay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Di man tayo karapat-dapat, nagbibingi-bingihan man tayo minsan, nagmamaang-maangan man tayo minsan, lumilihis man tayo ng landas minsan, hindi man tayo sumusunod minsan, tuwi na inaalay ng kordero ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya nga, ang linggong ito ay tungkol sa pag-aalay. Pag-aalay ni Jesus Nazareno. Nung binanggit ni Juan Bautista, ayan ang kordero ng Diyos. Ano nang bagay sinasabi niya sa kanyang mga alagad? Iwan niyo na ako. Sumunod na kayo sa Kanya. Kaya kahit si Juan Bautista, inaalay niya ang kanyang sarili. Baliwala nang mawalan ako. Kaya sila Andres ay mga alagad ni Juan Bautista. Pero ano ginawa ni Juan Bautista? Pinasa niya kay Jesus Nazareno. Siya ang totoong Diyos. Siya ang dapat pag-alayan. Siya ang dapat sundan. At ganon din ang ginawa ng mga alagad ni Andres at pagkatapos ni Pedro. Nung sumunod sila kay Jesus Nazareno, anong sabi ni Jesus sa kanila? Hali kayo, tignan ninyo, sumunod kayo sa akin. Ang tunay na deboto, hindi lang nagpapasalamat sa alay ni Jesus Nazareno. Ang tunay na deboto, inaalay din ang kanyang buhay kay Jesus Nazareno. Kaya nga, sa unang pagbasa, narinig natin si Samuel. Hindi niya maintindihan. Akala niya, tinatawag lang siya ni Eli. Pero anong sabi ni Eli? Ang tumatawag sa iyo ay ang Diyos. At pag tinawag ka ng Diyos, sabihin mo, narito po ako, nakikinig
ang iyong lingkod. Yun din po sana ang dasal ng bawat deboto. Narito po kami, nakikinig ang inyong lingkod, handang mag-alay ng buhay. Mga kapatid, ang tunay na alay kay Jesus Nazareno, hindi lang yung sakripisyo, hindi lang yung panata, hindi lang ang mga dasal. Ang tunay na alay, gaya ng ginawa mismo ni Jesus Nazareno, ay ang pag-aalay ng ating buhay. Ang pagsunod sa Kanya. Baliwala po ang pagod, ang pawis, ang sakit ng katawan natin ng pagsasakripisyo kung yung kalooban natin hindi natin isinasakripisyo at inaalay sa Diyos. Kaya pasensya po kung paulit-ulit ako minsan, baliwala ang panata kung hindi magbabago ng ugali. Baliwala ang pagpoprosesyon kung hindi naman bibitaw sa kasalanan. Baliwala ang pagsisimba kung ang kalooban naman hindi pa rin nasa panig ng katotohanan, kabutihan at kapatawaran. Sapagat ang tunay na debosyon, ang tunay na pag-aalay, hindi lang pag-aalay ng katawan, kundi pag-aalay ng puso at kalooban. Na yung ginagawa natin, yung gagawin mo sa labas ng simbaang ito, yan ang inaalay mo sa kordero ng Diyos. Sapagkat ang tunay na pag-aalay, buong buhay habang buhay. Hindi po ba't yun ang ginawa ni Jesus Nazareno? Hanggang ngayon, pasan niya ang krus, inaalay niya para sa ating lahat, ang lahat-lahat. Kaya't ganun din ang tawag niya sa atin. Kaya sana, katulad ng sinabi sa Salmong Tugunan, masabi natin ngayon, tayong mga tinawag ni Jesus Nazareno, masabi natin sa Kanya, handa akong narito upang sundin ang loob mo. Kaya't sa pagpapatuloy ng misa, magdasal po tayo. Mahal na pong Jesus Nazareno, salamat po, tinawag niyo kami. Salamat po, nakarating kami dito sa iyong tahanan. Mahal niyo po kami, kaya't inalay niyo ang lahat-lahat, maging ang inyong sariling buhay para sa aming kaligtasan. Turuan niyo rin po kami ng tunay na panata, tunay na debosyon, tunay na pagsunod. Hindi lang ang aming mga dasal at katawan, bagkus lalo na ang aming puso't kalooban, ang aming maialay sa iyo. At nawa, maipalaganap namin ang pagkilala sa iyo. Katulad ni Juan Bautista, maituro ka namin, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo, na ikaw ang kordero ng Diyos, ang alay para sa aming kaligtasan. Tanggapin din niyo po kami, kaming mga alay para sa iyong karangalan, para sa aming kaligtasan. Mahal na pong Jesus Nazareno, kawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen.